So, kailangan iharap mo sa Panginoon kung sino ka, kung ano yung totoo. Hindi naman importante kung ano ang tingin ng tao sa'yo. Ayun. Ang importante kung ano yung nasa puso mo. Kasi yun ang nakikita ng Panginoon. Okay. God looks at the heart. Hello guys, good morning. Ito po ang mga kasama ko. May bagong recruit kami. Yung dalawa. Ayun o, ang bilis. Uy! Ayaw nila magpa-interview. Ito po ang bago naming recruit. Pastor Jingo, please like and subscribe his channel. Bro Jeans. Ito bro, Jens. Sino to? Moto Jean. Moto Jean pala. Ang weather ngayon ay makulimlim. Pero hindi hadlang ang ulan na hindi tayo maka-walking dahil health is very important in our life. Ayun ang dalawa oh. Nag-walking kami ngayon dahil kahapon kumain kami sa Thanksgiving. Dapat maborn ang aming mga fats dito sa Botanical Park. Ito, kailangan rin sa magpaborn ng fat. At sa nakita nyo mga viewers, may kasama po kaming dalawang rapper dito. Ayan ang kanya. May rapper. At ang kanyang assistant. Yo! Yes, yes, yo! Hello once again. Ang itatopic po natin ngayon ay worship. Pagsamba. Sa Bisaya po ay pagsimba. Yan po ang itatopic natin ngayon. Ano ba ang worship? Ano ba ang pagsamba? Ang Greek word po ng worship is proskuneo. Ang ibig sabihin po niyan sa English ay a dog licking to his master's hand, or to prostrate oneself. May ina-adore ka. Yan po ang pagsamba. When we talk about proskuneo, sa English ay a dog licking to his master's hand. Ano ba ang perception ng aso kapag nakikita niya ang kaniyang master? Ang aso po ay hindi makapagsalita. But there is a certain action na may ibig sabihin yan. Just like kapag ang aso ay kumikimbot at yang buntot ay gumaganyan. Ano ba sa Tagalog yung gumaganyan? Ang ibig sabihin po niyan is gusto ka niya. It means I like you. Kapag ang aso naman po ay dumidila sa'yo, lalo na kapag ikaw ang amo niya, ang ibig sabihin po niyan is mahal ka niya. It means I love you po sa English. Dumidila sa'yo. When we talk about a dog licking to his master's hand, that is proskuneo, the Greek word for worship. Ang ibig sabihin po niyan, kung ikaw yung aso, nung nakita mo yung master mo, ito po ang ibig sabihin niyan. Sa aso is, amo, hindi ako mabubuhay kung wala ka. That is the deep meaning of worship, proskuneo. Bakit kailangan natin mag-worship? Is worship voluntary or mandatory? I'm not talking about the method of worship because maraming mga paraan na tayo ay magsamba sa ating Panginoon. Yung iba ay jolly, yung iba naman po ay solemn. But I'm talking about the attitude of worship. What is our attitude of worship? But before natin yan tatalakayin, ang worship po ba, ito po ba ay mandatory or voluntary? So sasagutin na natin yan. Ang worship po ay mandatory, but we must do it voluntarily. Bakit po ba ang worship ay mandatory? Dahil kapag may saving faith ka na sa ating Panginoon, it is mandated for us Christian. There are two kinds of worship. The first is private worship and the second one is public worship. Of course, we have private worship sa Panginoon.
But importante rin ang public worship, yung kasama mo ang iyong mga kapatiran. Dahil kumanya ng Panginoon that we must not neglect the congregational worship. Ang verse po niyan ay Hebrews chapter 10 verse 25. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Importante ang congregational worship dahil nagbibigay yan ng apoy sa iyong spiritual life kapag nakikita mo yung presensya ng kapatid mo na nagsasamba. At voluntary rin. Susubukan po namin itong 1,000 steps. Kasama namin ang bagong recruit namin na legit walker. Ngayon, back to the topic po tayo. We must do it voluntarily dahil worship is our measurement of our love to the Lord. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat habit natin yan ang worship because that is the thermometer of our love to Him. Bakit mandatory ang worship? Gaya yan ng marriage. Kapag yung husband ay nag-commit sa kanyang wife that they will be in marriage, mandated yan talaga na ang husband ay magsuporta sa kanyang wife. Ganyan rin, when we are committed unto the Lord, pertaining about we are God's children and He is our Father, mandated yan ng Panginoon na dapat natin gawin ang pagsamba. But of course, we must do it voluntarily to prove how we love the Lord. That is in voluntary in aspect. Again, worship is mandatory but we must do it voluntarily. Now, let's talk about the attitude of worship. May mga iba't ibang paraan na tayo ay magsamba sa Panginoon. Worship can be done through singing, whether it is solemn, contemporary, as long as you understand what the message of the song is all about. The message of the song must be connected in our doctrine in this present dispensation, which is the dispensation of the grace of God. Dapat habang tayo ay nagsasamba, umaawit, understand natin ang ating inaawit. John chapter 4 verse 24, God is a spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. When we talk about worshiping in spirit, ang may kapasidad lang na magsamba sa Panginoon ay yung mga alive in spirit. Yung mga anak ng Panginoon. Kasi ang tao po ay may tatlong komposisyon. Body, soul, and spirit. This is the body which relates to the world. And the soul, yan ang ating person that involves our intellect, emotion, and will. Now, ang spirit, kapag hindi pa po tayo saved or anak ng Panginoon, patay po ang ating spirito. But when we have saving faith in Jesus Christ, that is trusting in Jesus Christ alone for eternal life, na you trust and believe in Him that He died for your sins, buried, and rose again on the third day. Now you become regenerated or born again. Kapag ligtas na ang iyong sarili mo, nabuhay yung spirit mo. Ephesians chapter 1 verse 13, ang Holy Spirit ay nanirahan na sa iyong puso. Sa worship rin, kapag nag-worship na tayo, especially in our congregational worship, it must be done in order. According to 1 Corinthians chapter 14 verse 40, but be sure that everything is done properly and in order. Dapat hindi tayo maka-distract sa mga tao na nag-worship rin. When we are now in singing through songs, we must understand what the song is about. It also includes emotions in a moderate way. Worship involves awareness in the presence of God. And one of the attributes of God is omnipresent. He is present everywhere. When we are worshiping the Lord, dapat aware tayo kapag umaawit tayo, kasama natin ang presensya ng Panginoon. And worship involves singing. It does not matter kapag nasa tono yung awit mo, what is very important, it is your heart. But in an order way, hindi rin natin pilitin na mag-lead tayo na praise and worship leader, hindi rin gaanong kaganda ang ating boses dahil hindi na po yan order. Kailangan talaga natin na yung praise and worship leader natin or yung nagli-lead ng kanta ay nasa tono. Dapat yung mga musicians, yung nagli-lead ng worship, they must prepare their hearts
may preparation. Sa worship leader, dapat ang kanyang heart is pure to the Lord para malid niya ang congregation. Dapat ang pananamit niya ay modest. At the same time, walang mga distraction sa kanyang katawan na madidistract yung worshiper na tumitingin sa kanya. Yung mga musicians rin, kailangan rin na magpa-practice. In our worship, we need to take some steps to prepare for worship. At isa na yan, the musicians have practice. Dapat ang mga puso natin at isipan ay prepare din para sa ating Panginoon. Ang puso talaga ang nagmamatter most kapag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Siya po ang isa sa aming praise and worship leader sa aming church. Siya po ay si Ma'am Nelsa. Interview natin siya kung ano ang kanyang mga preparation kapag nag-worship sa Panginoon. As a praise and worship leader, ano ang preparation mo kapag nagli-lead ka ng worship? Hi, good morning. So, my preparation, pag ako yung nagli-lead ng praise and worship, first is yun nga, it's not about how good you play and leading in praise and worship, but you must also prepare your heart first. Kasi nga, yun yung sa heart si Lord naga-base. But also, kung mag-play ta, kinahanglan po na to ihatag yun ang ato ang best. Kay, it is for the Lord. So mo nang dapat yun pinaka the best. And dili lang nimo first mo to ang imong i-prepare imong heart gyud una. Naka directly proportionate diha pud sa Ginoo. And the second one is kinahanglan pud nimo isiprahon ang mga kanta nga imong kantahonon samot nag na mga bag-o. Kinahanglan nimo siprahon kuhaon ang mga range or pitch sa maong kanta sa singer. And sa mga instrumentalist magsipra gyud tanan. Kana lang. Ayun, kayo nang bahala na mag-translate sa Tagalog niyan. At ito naman po, isa sa aming head ng aming worship team, si Coach Jan. Ano ba ang preparation mo kapag nag-worship? Sa kuha lang, preparation nako is devotion. Devotion talaga. Oh, yes, yan ang number one, devotion. Bisag unsa nimo kahawd sa kanta. Bisag maay kay kag tingog, bisag paghawd kay ka og gitara kung wala kay devotion, wala useless. Layo kay mo kasing-kasing. Mura ra kag nag-play sa imong kaugalingong kuan ba murag imong kaugalingon lang ni imong gi-praise dili ang Ginoo. Kana na ako. Ayun, dapat may devotion talaga at avoid natin yung self glorification. Dapat ang mag-glorified hindi yung mga tao, yung Panginoon talaga. Meron din tayong interviewin. Ito po ang aking pogi na pinsan. Ano ba ang masabi mo sa worship sa ating Panginoon? Ano dapat talaga ang gawin kapag nag-worship tayo sa Panginoon? Kailangan yung worshiper nasa worshiping God in spirit and in truth. So dapat i-prepare ang heart na mayroong sincerity kasi yung pag-worship kasi sa Panginoon parang bonding yan ng relationship with God. Bonding, ayun. So hindi pwede na nag-worship lang na kumakanta, yung nakaupo sa harap ng church, nakikinig ng preaching, yun ang worship. Pero kung wala naman ang puso mo doon mismo sa activity ng pag-worship, as in pagrelasyon sa Panginoon, wala din. Hindi rin yung matatawag na worship. Kumbaga, pakitang tao lang yan. Yun, pakitang tao. So, we must avoid the pakitang tao. So, kailangan iharap mo sa Panginoon kung sino ka, kung ano yung totoo. Hindi naman importante kung ano ang tingin ng tao sa'yo. Ayun. Ang importante kung ano yung nasa puso mo. Kasi yun ang nakikita ng Panginoon. Okay. God looks at the heart. So, sincerity number one. Sincerity number. So, marami yan dahil may number one. Oo, pero yun lang muna sa ngayon. Yun muna lang sa akin. So, may part 2 po tayo nito sa ating worship. Thank you for watching and God bless.